برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان ونحن بخير وعافية وارزقنا فيه العمل الصالح وتقبله منا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin nawa niya sa atin ang ating pagtitipon at sana ito'y maging dahilan upang tayo makapasok sa kanyang paraiso. Amin. Ang aking ang binigay sa akin na talakayan na aking isa sa bahagi sa inyo ay ang mga tungkulin, ang ilan sa mga tungkulin ng isang Muslim sa kanyang kapatid na Muslim. Ba'du huquqil Muslim ala akhihi al-Muslim. Ang ilan sa mga karapatan ng isang Muslim sa kanyang kapatid na Muslim. Alam natin na ang pinakamalaking karapatan sa atin ay ang karapatan sa atin ng Allah at ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nun, nandun yung mga karapatan ng ating mga magulang sa atin. Ang karapatan sa atin ng Allah ay ang sambahin natin siya at huwag natin siyang itambal sa kahit na anuman o sino man. At pagkatapos nun ay ang karapatan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsunod sa kanyang sunnah. Pagkatapos naman nun ay ang karapatan ng ating mga magulang, yung pagsunod sa kanila, pagmamahal sa kanila, pag-aaruga sa kanila, at pagsuporta sa kanila kapag sila ay matanda na. Nandun din yung karapatan ng mga kamag-anak, karapatan ng mga kapitbahay. At doon na papasok ang karapatan ng Muslim sa kanyang kapatid na Muslim. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi lisani wal huma." Rawahu Muslim rahimahullah. Sa hadith na ito, ipinag-utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga Muslim daw ay dapat nagmamahalan. Dapat nagbibigay sila ng awa sa kanilang mga kapatid na Muslim. Sinabi niya, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Ang katulad ng mga nanampalataya, tayong mga Muslim, sa kanilang pagmamahalan, sa pagbibigay ng awa at pagpapakita ng awa sa kanilang mga kapatid na Muslim, at sa kanilang pagkakaisa, kamathalil jasadil wahid, ay parang isang katawan. Ano ibig sabihin nun? Idza ishtaka minhu 'adwun. Kapag nakakaramdam ng sakit ang isang parte ng kanyang katawan, tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma, at kapag ang isang parte ng kanyang katawan ay nagkasakit, ang buong katawan niya ay hindi nakakatulog, nagpupuyat dahil sa isang parte ng kanyang katawan. Hindi ba kapag sumakit ang iyong ngipin, makakatulog ka ba? Hindi ka makakatulog. Samantalang sumasakit ay ang iyong ngipin lamang. Anong gagawin ng iyong mata? Hindi siyang umiyak. Kasi nararamdaman niya ang sakit ng iyong ngipin. At dahil masakit ang iyong ngipin, nararamdaman ng iyong buong katawan, hindi siya nakakaramdam ng tulog. At ano naman ang gagawin ng iyong kamay? Maghahanap siya ng gamot. At kapag nahanap niya, maglalakad ang iyong dalawang paa. So nakita mo, nagtutulungan ang buong katawan upang mawala ang sakit na nararamdaman nito. Ngunit isa lang nakakaramdam nito. Ganun din kapag sumakit ang iyong ulo, ang iyong tiyan, anumang parte ng iyong katawan, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog. Nararamdaman ng iyong buong katawan ang sakit, nararamdaman ng iyong ilang isang parte naman ng iyong katawan. Ganun dapat ang mga Muslim. Kumbaga, kagaya na nangyari yan sa Palestine, sa ating mga kapatid na Muslim, at naway tulungan sila ng Allah. Yung nakikita natin ang mga video na sila ay pinapatay, binubombahan, hindi sila makakain, naawa tayo sa kanila. Naramdaman natin na mga kapatid natin sila.
nandun yung pag-aalala natin sa kanila, yung awa natin para sa kanila, at yung mga ibang Muslim sa ibang mundo, nagpapadala sila ng mga gamit, mga damot, mga pera, upang makatulong sa kanilang mga kapatid na nahihirapan sa Palestina. Ganun dapat ang sitwasyon ng mga Muslim sa bawat isa. Sa isa pang hadith na ikinulit ni Bukhari at saka si Muslim rahimahumullah, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam قال حق المسلم على المسلم ست. Ang karapatan ng Muslim sa kanyang kapatid na Muslim ay anim. Ang karapatan sa iyong kapatid na Muslim. Unang-una, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alayhi." Kapag yung nakasalubong ang iyong kapatid na Muslim, sumalam ka sa kanya. Kapag nakasalubong mo siya kahit saan man, sa masjid, sa mall, sa gilid ng kalsada, kahit saan man, magsalam ka sa kanya dahil ito yung pinakaunang karapatan sa ilang kapatid na Muslim. Pero ngayon, lalo na yung mga kabataan, kapag sila ay nagkakasalubong, ano kayo lang mga sinasabi? Ay, hello, subhanallah. Sa amin sa Ranao, na. Kasagutin siya, na. Kapag aalis na. Sasakay na ng kotse, ibaba ang salamin, na. Kapag na sa bahay, na. Subhanallah. Maling-mali. Kapag papasok ka, kapag aalis ka, ikaw dapat ay magsasalam. Sa amin sa Ranao, kapag maghihiwalay na, lalabas na ng kotse, pigilay ka, ingat. Tapos pagdalagan nyo, nasagasaan. Ano nangyari? Dapat pag ganun, Assalamualaikum, Alaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahfadukum. Pag-ingatan nawa kayo ng Allah. Siya kong kanoo, Allah. Pero ngayon, ingat. Anong mangyayari sa ingat? Pigilay ka. Di ba yung nasagasaan, nabundol, ano tawag dito, napaso, ano mang klase ng disgrasya? Hindi ba nakatingin siya o hindi? Nakatingin o nakapikit? Nakatingin o nakapikit? Nauntog, naipit yung kamay, nahiwa niya ang kanyang kamay, nakasakay sa motor, nabundol, nadisgrasya. Hindi ba lahat sila nag-iingat? At lahat sila nakatingin? Bakit nangyari yun? Kasi hindi sila pinag-ingatan ng Allah. So, nang dapat nasabihin natin, ingat o pag-ingatan naman na kayo ng Allah? Pag-ingatan naman na kayo ng Allah. Sa Arabic, Allah yahfadukum. Sa Tagalog, pag-ingatan naman na kayo ng Allah. Sa amin, sa mga Maranao, siya pang kanoo, Allah. Sa inyo, ano sa inyo? Pariyalan kanong Allah. Pag marami, pag isa ka, pariyalan ka o Allah. Pero pinalitan ginaya natin ng mga non-Muslim. Ginaya natin ng mga non-Muslim. Ano sa mga non-Muslim? Ingat. Yung mga kabataan ka, busy, take care. Tapos tumawag sa'yo, nasagasaan ako, ay, nasaan yung take care? Kasi hindi sila, kaya parela Allah. So, kailangan ibahin natin. Kapag yung nanay mo lalabas, pupunta ng palengke, yung tatay mo pupunta sa bukid, yung asawa mo pupunta ng trabaho, yung kapatid mo pupunta sa school, anong sasabihin mo? Parehaan ka o Allah. Huwag mo nang sabihin na ingat, igilay ka, tumingin ka, huwag na lahat yun. Ang sabihin mo na, parehaan ka o Allah, lahat na magiging okay, insyaAllah. So sana, pag-uwi natin, o ngayon maghihiwalay tayo, kumari, yung mga kaibigan mo doon papunta, ikaw naman doon,
papunta, pariyalaan kanu Allah. O di kaya sa Arabic, ma'as-salama. O di kaya, assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napakaraming blessing at baraka. Pero pinalitan natin ng bye, tasing, ingat, na. Tayo, nasagasaan. La ilaha illallah. So, sanayin natin ating mga sarili na laging nagdudua sa mga simpleng dua. Kahit yung nanay mo na magluluto, ano ang gagawin mo? Magluluto ako, pariyan ng Allah, sulimang ka. Pag-ingatan nawa ng Allah yung kamay na hindi mo mahira, hindi ka mapasok. Kahit yun man lang, inanagay ng disgrasya sa loob ng bahay. Hindi yung disgrasya sa labas lang ng bahay, pati rin sa loob ng bahay, hindi lang sa loob ng bahay, pati rin sa loob ng kwarto. So kailangan natin palagi yung ng paryala ng pag-iingat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino yung unang karapatan sa ilang kapatid na Muslim na kapag hindi mo siyang nakasalubong, ikaw ay magsasalang sa kanya. Naintindihan ba yun? Ngunit, ito ay sa kondisyon na ang iyong kapatid na Muslim na makakasalubong ay nagsasala. Kasi kung hindi pwede. Kasi alam naman natin na hindi nagsasala ay hindi Muslim. Siya ay kafir. Kahit pangalan pa niya Muhammad, kahit pangalan pa niya Abdullah, kahit pangalan pa niya Fatima, kahit pangalan pa niya Aisha, hindi pwede. Ang iyong sasalinin lamang ang iyong kapatid na Muslim. Pag alam mo nagsasala, doon mo siya salamin. Pero kapag hindi naman siya nagsasala, huwag mo siyang isalam. Kasi ibig sabihin ng salam ay peace. At ang taong hindi nagsasala, hindi siya karapat-dapat sa peace na galing sa Allah. Lugar kung saan kanya inimbitahan. Ang ibig sabihin nito ay yung pag-iimbita ng kasal. Kasal. Sasabihin niya sa iyo, kapatid, yung anak ko ikakasal. Iniimbitan kitang pumunta. At sabi ng mga ulama, ang pag-imbita sa iyo ng kapatid mo na Muslim sa kasal niya o sa kasal ng kanyang anak o kung sino pa man, ito daw ay wajib. Kapag hindi ka pumunta, ikaw ay nagkasala sa Allah. Ngunit, kapag ang isang kasalan ay may mga mungkar. Alam niyo ibig sabihin ng mungkar? Alam niyo ibig sabihin ng mungkar? Kasamaan. May music, may paghahalo ng babae at lalaki, may pagsasayaw, may pagkanta. Ano mang kasalanan na nangyayari sa isang kasalan, hindi ka pwedeng pumunta. Bakit? Kasi ang lahat ng tao din ay makasalanan. Bakit? Kasi nakikita nila ang kasalanan, pero sila pa rin ay pumunta. At nakikita nila ang kasalanan, hindi pa sila umaalis. So kailangan magkaroon ka ng prinsipyo na kapag nakikita mo ang isang lugar, ginagawang kasalanan, agad-agad kang umalis. Bakit? Kasi kapag dumating ang galit sa kanilang Allah, ikaw ay kasali sa galit na darating sa kanila magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo na karapatan sa ilang kapatid na Muslim, wa idha stansahaka fa'ansih lah. At kapag ang iyong kapatid na Muslim, babae o lalaki, babae Muslim sa kanyang kapatid na babaeng Muslim, kapatid na Muslim sa kanyang kapatid na Muslim na lalaki, kapag humingi sa iyo ng payo, bigyan mo siya ng payo. Kapag humingi sa iyo ng advice, bigyan mo ng advice. Kapatid, naiisip ko na ang pakakasalan ko si Aisha. Ano sa tingin mo? Mashallah, maganda yan. Mabait si Aisha. Nagsasala, magalang sa kanyang mga magulang, sinatakpan niya ang kanyang aurat. Mas maganda yan, brother. Pakasalan mo siya. O di kaya, brother, wag. Kasi si Aisha hindi siya nagsasala. Subhanallah. Doon ka kay Fatima.
Kapatid, gusto kong mag-business. Ang naisip ko, mga tsinelas. Ano sa tingin mo? Brother, mahina dito ang mga tsinelas. Ang malakas dito, mga damit. Yun ang ibenta mo. Ganun yun. Kapag humingi sa'yo ng advice, bigyan mo ng advice. Pero yung totoong advice. Kasi baka mamaya, itong humingan mo ng advice, gusto rin niya yung si Aisha. Tapos sisiraan niya sa'yo si Aisha, wag si Aisha. Kasi yung pala, ako yung kay Aisha. O di kaya, humingi sa'yo na tayo sa business, wag tsinelas. Kasi naisip niya, ang tsinelas. Subhanallah. Huwag magsinungaling. Huwag maging traidor sa pagbibigay ng payo. Pangatlo, wa ida atis fahamidallah fasyammithu. Ida atis, yun yung ano sa ida atis? Paano yan? Pag nag-achieve, paano sa inyo? Ha-achieve. Bumahi sa Tagalog. Sa inyo, ano sa inyo yun? Nagban? Nagban. Kapag nagban yung kapatid mo, tapos narinig mo, ano yung sasabihin niya? Alhamdulillah. Ikaw, ano yung sasabihin mo? Yarhamukallah. Ano yung sasabihin niya yung nagban? Alhamdulillah. Ikaw yung nakarinig, ano yung sasabihin mo? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Ibig sabihin, kaawaan ka ng Allah. Tapos ano yung sagot niya yung nagban? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mahaba na, hindi nila alam yan. La ilaha illallah. Napakadaming nangyayari na kapag yung nagban, sabi niya, Alhamdulillah. Parang lahat mute. Parang nyo din alam. Pati siya mismo, hindi siya Alhamdulillah. Nagban, achoo. Walang sinasabi. Ayaw nagban, ano sabihin niya? Ano na sabihin niya? Alhamdulillah. Ikaw na nakarinig, kailangan narinig mo. Kailangan narinig mo. Ano ang sagot mo? Yarhamukallah. Kaawaan ka ng Allah. May Allah have mercy on you. Tapos ano ang sagot niya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, gabayan nawa kayo ng Allah. Wa yuslihu balakum, at ayusin niya ang inyong kalagayan. Nakita mo, pati yung pagbaban, pagbahin at pag-achieve, napakaraming dua. Napakaraming dua. Ngayon, ang problema, nagiging English. Bless me. Bless me. Tapos yung sabi ko, bless you. Allahu Akbar, mga pare, mga Christian, astagfirullah. Agawin natin yung sa atin na mga Muslim. Ang sasabihin mo na nagban, ano? Ano yung sasabihin mo na nagban? Alhamdulillah. Yung nakarinig? Yarhamukallah. Ikaw naman nagban, ang sagot mo? Yahdikumullah yuslihu balakum. Pang-apat, or pang-lima, wa idha marid fa'uduhu. Pang-limang karapatan sa'yo, o pang-apat, pang-lima na karapatan sa'yo na kapatid na Muslim, kapag siya ay nagkasakit, bisitahin mo siya. Narinig mo, Abi, si Muhammad may sakit daw. Magkatulad na doon sa hospital, o nasa bahay lang. O si Khadija, yung kaibigan mong si Auntie Khadija, nagkasakit daw. Dinala na sa hospital kahapon. Anong karapatan sa na Khadija? Bisitahin mo siya. Ang problema ngayon, nakakapagtaka yung mga Muslim ngayon. Nung nagkasakit, hindi binisita. Kailan pumunta? Nung namatay na. La ilaha illallah. Huwag mo kalimutan. Saan yung karapatan sa'yo ng iyong kapatid? Nung nabubuhay na bibisitahin mo, o nung namatay na at dadamayan mo? Saan din yung karapatan niya? Nung nagkasakit. Ito, hindi mo sa ito karapatan. Kahit hindi ka pa pumunta sa pagkamatay niya, ito yung karapatan
pag nagkasakit, bibisita ka sa kanya. Ang nakakapagtaka pa, nung nagkasakit, walang nagbibigay ng pera, walang tumulong. Kasi sinasabi ng mga doktor, kaya siya namatay kasi inaoperahan. Bakit inaoperahan? Walang pera. Kaya namatay na lang. Pero nung namatay, ang dami nagbibigay ng pera. Para saan? Ibabalik yung kaluluwa? 1, 2, 3. Mayroon na ito 100,000. Ibalik. Baliktad. Bakit mo bibigyan ng pera? May mga utang ba? Bibilin ba yung libingan niya? Wala naman. Wala namang gasto. Sa pag namatay ng isang Muslim, wala. Hindi kami ng mga non-Muslim, kukunin yung mga tinae, ilalabas, inimake up pa. Sa atin wala na. Walang gasto. Yun lang yung maputing tela. Yun lang. So bakit mo bibigyan ng pera? Dahil yung mga anak, may laki na yung mga anak, may mga pera pa, may mga anak na din. So bakit mo sila bibigyan ng pera? Kasi restaurant. 7 days na restaurant. So hindi tulong yun. Kasi kinain mo din. Tumulong ka ng 3,000, dumating kayo 20. Kumain kayo. So bawi-bawi din. Kung bibilangin, ang nakain nyo, 5,000, lugi pa sila ng 2,000, may take out ba kayo? So nakita mo hindi yung tulong. Yun ay pagbayad ng pagkain nyo. So walang tulong. So nakakapagtaka, nung kailangan niya ng tulong, hindi mo tinulungan. At alam nyo to, lalo yung mga matatanda, minsan, yung gamot mo, yung gamot ng matatanda, ang makita niya ang kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak. Di ba? Dinala sa ospital, hindi gumaling. Tapos nung iuwi, sa Malangas, biglang gumaling. Gumagaling ka na? Paano? Nakita niyo yung mga kababatan niya, yung mga kapitbahay niya, yung mga kasing niya, lumakas. Kasi ang nagpapalakas sa kanya, yung kanyang mga kamag-anak. Alam niya ng mga matatanda. Kaya gusto ng matatanda na nakikita nila ang kanilang mga kamag-anak kasi lumalakas sila. Kaya siguro, yun yung gusto ng mga magulang natin na hindi sila mawala sa kanilang mga probinsya. Kung saan sila pinanganak at lumaki kasi nandun ang kanilang mga kakilala. So nakakapagtaka, nung kailangan niya ng tulong, hindi natin tinulungan. Kailangan natin tinulungan, saka nung patay na. Subhanallah. At bilang panghuli, karapatan sa ilang yung kapatid na Muslim, wa idha mata fattabi'hu rawahu Muslim rahimahullah. At kapag siya ay namatay, susunod ka sa kanyang, libingan ko pang siya ihatid. Ngayon, nandyan ba yan? Wala. Darating ka kailan? After 3 days, after 4 days, after 5 days. Ang karapatan sa inyong kapatid na Muslim, nung siya ay mamatay, pumunta ka na doon. At ito ay para sa mga lalaki, na kapag siya ay nilibing, ihatid mo siya sa kanyang libingan. Karapatan sa inyo ng iyong kapatid na Muslim. Dito sa Pilipinas, hindi yan nakikita. Hindi yan kadalasan nakikita. Nakikita niyo din sa mga Arabo, sa mga Arab countries. Kasi alam nila yung karapatan sa kanilang kapatid na Muslim. Tayo, hindi din alam. Kaya, ang sasabihin natin, mamaya na ako pupunta, mamayang gabi. Bukas na ako pupunta. Tapos lang karapatan sa inyo ng kapatid na Muslim. Kailan yung karapatan sa ng kapatid na Muslim? Yung iahatid mo sa kanyang hunting hantungan. Doon ka dapat present. Kasi doon yung karapatan sa iyo ng yung kapatid na Muslim. Salam, ang mga karapatan sa iyo ng yung kapatid na Muslim. Ngayon atin ipaliwanag ipaliwanag ang bawat isa sa mga karapatan na ito. Unang-una ay yung salam. Sa mga ulama, ang sabi nila, ang pagbibigay ng salam ay sunnatun muakkada. Ibig sabihin, malapit nang maging wajib. Malapit nang maging wajib ang
sunnah muakkada. Parang yan yung witr, na kahit anong mangyari, kailangan magsala ng witr. At ganun yung pagsasalam. Ngayon, wala ka na makikita nagsasalam. Kapag papasok ng bahay, bilisan nyo, buksan nyo na ako, kaya pa ako na kumakatok dito, 1, 2, patay kayo sa akin pag pumasok ako. Wala nang salam. Astagfirullah. Kailangan ka magsalam. Papasok ako na rin dito, o di kaya upo ka dyan sa gitna, isalam mo yung mga katabi mo. Assalamualaikum. Pagpapasok ka ng kwarto, ng classroom, sa eskwelahan, o di kaya sa madrasa, kahit saan man, ikaw ay sumalam. Ang muskila, wala magsasalam ngayon. Parang lahat tayo pipi. Subhanallah. Tapos yung mga bata, hi, hello, ituro natin sa mga bata ang pagsasalam. Bakit? Kasi ang pagsasalam ay ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagmamahalan. Bakit tayo nagkakasanayan. Isipin mo na lang, yung kapatid mo na lagi mo nakakasalubong, hindi mo kilala, hindi mo kaano-ano, pero alam mo na mga Muslim kayo, sinasalam mo siya, at sinasagot mo siya ng salam, anong nangyayari? Parang nasasanay ka na sa kanya. Ngayon, salam lang. Assalamualaikum. Bukas, assalamualaikum. May smile na yun. May smile na yun. Pangatlo, may holding hands na. Pang-4, saan ka pupunta? Dito lang. Pang-5, tara, kumain tayo. Hanggang sa naging malapit na kayo sa isa-isa. Saan nagsimula? Sa pagsasalam. Nakita mo, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, wallahi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Sumumpa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi, sumumpa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kailanman, hindi kayo makakapasok ng paraiso kapag hindi kayo nanampalataya. Kapag hindi kayo nanampalataya. Ang sinabi niya, wala tu'minu hatta tahabu. At hindi pwedeng kayo ay nananampalataya kapag hindi kayo nagmamahalan. Siguro may mga tao dito na mga Muslim, pero hindi nagmamahalan. Kaya umupo sa likod, kasi yung ayaw niya nasa unahan. Dito tayo sa likod, nandyan yung head ko sa unahan, dito ko sa likod. Subhanallah. O di kaya, meron nga hindi pumunta dito kasi alam niya, yung kalaban niya, pupunta dito. Astagfirullah. Walang silbi ang yung pagsasala. Ang yung pag-aayuno, dahil ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo makakapasok ng paraiso hanggat hindi kayo sumasampalataya. At hindi kayo matatawag na nanampalataya kapag hindi kayo nagmamahalan. Ibig sabihin, walang pananampalataya ang isang Muslim na may kinamubuhan siya kapatid niya Muslim. Dapat kapag nagsasala ka, nag-aayuno ka, ang iyong puso ay maninis ukol sa iyong mga kapatid na mga Muslim. Tapos sinabi ng Propeta Muhammad SAW, wala tu'minu hatta tahabu. At hindi kayo mananampalataya hanggat sa hindi kayo nagmamahalan. Tapos sinabi niya, afala ukhbirukum bi shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Hindi mo magusto na sabihin ko sa inyo isang bagay na kapag ginawa nyo, magmamahalan kayo. Gusto niyo bang malaman o hindi? Kapag ginawa daw natin ito, gusto man natin hindi, tayo ay magmamahalan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu afsus salama bainakum rawahu Muslimun rahimahullah. Paramihin niyo ang pagbibigay ng salam. Ito ay magiging dahilan sa ating pagmamahalan. At pag tayo nagmamahalan, ibig sabihin nananampalatay ito sa Allah, at kapag nananampalatay ito sa Allah, tayo makakapasok ng paraiso. So, alam niyo na yung step? Paano tayo makakapasok ng paraiso? Kapag tayo ay nanampalataya. Ngunit, hindi tayo nanampalataya kapag hindi tayo nagmamahalan. So, paano tayo magmamahalan kapag tayo ay nagsasalam? Nagbibigayan ng salam. So, balik tayo natin. Kapag tayo nagsasalam, sa bawat isa, ano mangyayari? Tayo ay magmamahalan. Kapag tayo magmamahalan, ibig sabihin
tayo ay nananampalataya. Kapag tayo nananampalataya, tayo makakapasok ng paraiso. So kung natin yung pagsasalam, saan tayo makakapasok? Sa impyerno. Subhanallah. So nagsasalaman ba tayo? Hindi. Para makikipag-away pa. Sanay natin ang aming sarili sa sasalam, kasi in short, pag nagbibigay tayo ng salam, makakapasok tayo ng paraiso. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kagustuhan niyang magbigay ng salam, pati sa mga bata, siya ay nagbibigay ng nagbibigay ng salam. Pati sa mga bata. Kapag nakita niyo yung mga bata na naglalaro, nagtitipon-tipon yung mga bata, sumasalam ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon yung mga leader, o di kaya yung mga tatay na may laki na yung mga edad, hindi siya magsasalam sa mga bata. Kasi naisip niya, mga bata lang yan. Hindi naman na naintindihan yan. Subhanallah. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinakamagiting na leader, magkaganon pa man, siya ay nagbibigay ng salam sa mga bata. Hindi naisip na, mga bata pa yan, hindi niya naintindihan. Pangalawang karapatan sa iyo ng iyong kapatid na Muslim ay kapag inimbitahan ka, ikaw ay tumupad sa pag-imbita niya sa iyo. Kapag kunwari inimbitahan ka niya, kapatid na Muslim, may pagkain sa bahay, pumunta ka, dumano ka. Ngayon, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw daw ay sumagot. Kapag may dumating daw na imbita sa iyo ng iyong kapatid na Muslim upang ikaw ay pumunta sa kanyang bahay, dumano sa kanyang bahay, ikaw daw ay sumagot sa iyong kapatid na Muslim. At yun yung sinabi natin kanina, na kapag ang pag-imbita sa iyo ay kasal ng iyong kapatid na Muslim, ikaw daw ay sumagot. Yun yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. At ang sino mang imbitahan sa kasal at hindi siya dumano, katotohanan na siya ay gumawa ng kasalanan sa Allah at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag yung kapatid mo na Muslim, inimbitahan ka sa kasal, kailangan mo sumagot. Kaya kailangan, kapag nagdumating sa iyo ng kapatid mo, na inimbitahan ka sa kanyang kasal, kailangan mo sumagot. Ngunit yung sinabi natin kanina, na kapag may nangyayaring mga kasalanan, may mga sayawan, may mga kantahan, haram na ikaw ay pumunta. Kaya kapag may uminganyo sa iyo, na sila sabi na, kapatid ko, ikakasal ako, baka naman pwedeng pumunta ka, dumano ka. Tanungin mo, kapatid ko, wala bang mangyaring mga kasalanan? Wala bang mga mungkar? Wala bang mga sayawan? Walang kantahan? Kasi gumayon niya ko darating. At kung sasabihin niya, wala naman. So kailangan mo nang dumalo doon. At yun ay wajib. Pangatlo, na karapatan sa ilang kapatid na Muslim, kagaya na sinabi natin kanina, ay kapag humingi sa iyo ng advice, ay bigyan mo ng advice. At ang advice na ibibigay mo sa kanya ay yung pinakamainam, the best advice. Kasi baka mamaya, may naisip ng advice, ayaw mo ibigay, kasi naisip mo nga, kagaya ng sinabi natin, baka gawin niya, tapos sa kanya mapunta yung pinakamainam. Hindi. Sabihin mo kaya yung pinakamaganda mong advice. Ganun din, na kung ikaw ang hihingi mismo ng advice, anong gusto mo? The best advice. So ganun din, kapag nangyayari siya ng advice, ang ibigay mo din sa kanya, ang pinakamainam na advice. Pangalawa, at yung sinabi natin kanina na, kapag nagban ang iyong kapatid na Muslim, at sinabi niya, alhamdulillah, sasabihin mo sa kanya, yarhamukallah. At ang sasagot naman niya,
yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ngayon may tanong. Yung ban na yun, kapag 3 beses lang. Kapag 3 beses lang. Kasi yung pagbaban ng bawat isa, magkakaiba, di ba? Meron yung nagbaban, alhamdulillah. Tapos sagutin mo, sasagutin na naman niya. Tapos, magbaba na naman siya, di ba? Alhamdulillah. Meron kasi tayong nakikita na kapag nagban, sunod-sunod. Ajay! Di ba meron ganun? Sunod-sunod? Kapag daw sumobra ng 3, kapag sumobra ng 3, naging 4 na, naging 5 na. Kumbaga, kapag sinabi niya, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, yuslihu balakum. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, yuslihu balakum. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, yuslihu balakum. Kapag pang-4, sinabi niyang alhamdulillah, ang isasagot mo daw, sinabi ng mga ulama, atakallah. Atakallah. Ibig sabihin, pagalingin ka ng Allah. Kasi daw, sakit na yun. Kapag pang-4 na ban, yun ay sakit na. Ibig sabihin, baka meron ka ng flu. Baka meron ka ng sipon at lagnat. Kaya nga, sa pang-4, na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-5 na karapatan sa iyo ng iyong kapatid na Muslim ay ang pagbisita mo sa kanya kapag siya ay nagkasakit. Maaring sa bahay niya, sa ospital. Kaya nga, kailangan mo siya, hindi, depende sa sakit. Kapag ang sakit matagal, so kailangan marami ka rin beses bumisita. At kung yung sakit panandalian lang, tingnan mo, kung 1 week, 1, 2 beses lang. So tingnan mo ang sakit ng iyong kapatid. At sinabi ng mga ulama, kapag daw bumisita ka sa iyong kapatid na Muslim na may sakit, ang dapat lang na sabihin mo ay yung mga mabubuting mga salita. Huwag yung mga masama. Pupunta ka doon sa may sakit, kapatid, bakit namumutla ka? Parang ka nang namamatay. Kapatid, parang nag-iilo ka na, mamalapit ka nang mamatay. Kapatid, bakit ang payat-payat mo na? Wala lang naman yung hapon lahat na dugo. Ya Allah, para ka nang mamamatay, rila. Wag! Sana hindi ka na dumating. Baka mamaya, gagaling, pero mamatay ng madali dahil sa'yo, natakot. Dapat ang marinig sa'yo lahat ng mga comforting words. Mga mabubuting salita. Kapatid, parang mas bumuapo ka. Sana all may sakit. Bumuapo ka pa, nag-blooming ka pa. Masya Allah, sana all may sakit, mas bumuapo ka ata. So, ano mangyari sa kanya? Mas gagaling siya, mas gusto niyang gumaling. Tingnan mo kapatid, ngayon may sakit ka, buwapo ka. Ano pa kaya pag gumaling ka? Sige, gagalingan ko pa. Sana gumaling na ako ng mabilis. So, gumaling siya dahil sa yung mga mabubuting salita. Kaya ikaw na bumibisita, kailangan lahat mabubuti ang mga sinasabi mo. Huwag mong sabihin, kapatid, ano pa na yung sakit mo? Dengue, ya Allah, yung kapitbahay namin na dengue din, 3 days namatay. Pangilang day mo na ngayon, 2 days, hintayin natin bukas. Subhanallah. Kahit hindi mamamatay na pabilis dahil sa mga sinasabi mo. Ay yung mga bumibisita pa, minsan nabibulong-bulungan pa. Nakita mo, namumutla. Di ba yung kapitbahay natin namutla? Tapos bukas namatay na agad. Di ba si Inab, ganun din? Dapat lahat, mabubuti yung mga sinasabi mo. At alam mo ba, yung gantimpay ng bumibisita sa may sakit, kapag bumisita ka ng umaga, darating ang 70,000 na mga malaikat, mga angel. 70,000, take note, hindi 700, hindi 7,000, 70,000. Ano gagawin nila? Ipapanalangin kami nila sa Allah. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, patawarin mo siya, patawarin mo siya, patawarin mo siya. Sino? Yung bumisita. So kapag umaga ka daw bumisita, ipapanalangin ka ng 70,000 ng mga malaikat hanggang sa paglubog ng araw. Allahu Akbar.
Kaya hindi mo alam, hindi mo naramdaman, baka naglalakad ka sa araw na yun, wala ka ng kasalanan, para kang bagong pinanganak na bata, walang kasalanan. Ganon din, nakapagbumisita ka daw ng gabi. Ibig sabihin, paglulubog na ang araw. Binisita mo yung kapatid mo na may sakit, hanggang sa umaga, ipinapanalangin ng mga malaikat na patawarin ka ng Allah. Ganon din na 70,000. Kaya kailangan, kapag narinig mo, may narinig ka na kapatid na may sakit, kailangan mong bumisita para sa kanya na kapatid mo dahil karapatan ngayon at para sa iyong sarili. Bakit? Kasi hihingi ka ng mga malaikat na 70,000 na patawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kailangan magkasakit kayong lahat. Ha? Kasi kung 10, ilang angel yun? Ya Allah. Kaya yung mga Arabo, alam niyo yung mga Arabo, anong ginagawa nila? Yung mga ulama na mga Arab, pumunta sila sa ospital. La ilaha illallah. Yung mga ulama sa Saudi, pumunta sila sa ospital. Bakit? Para bisitahin yung mga may sakit kahit hindi nila kakilala. Para lang makuha yung gantimpala na 70,000 ng mga malaika na ipapanalangin nila na gantimpala, ipatawarin ka ng Allah. Ngayon, sinong gumagawa nito? Pati yung nanay mo hindi mo binisita. Pati yung kapatid mo hindi mo binisita. Pati yung kapitbahay mo hindi mo binisita tuwing nagkakasakit. Napakaraming gantimpala ang nawawala sa iyo kung hindi mo alam ang karapatan sa iyo ng iyong kapatid na Muslim. Bilang panguli na karapatan sa inyong kapatid na Muslim, kapag siya ay namatay, ihatid mo siya sa kanyang huling hantungan. Yan yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shahida al-janaza hatta yusalla alaiha, ang sino man na magsala sa namatay. Alam niyo naman yun, di ba? Na kapag may namatay, siya ay gagawan ng sala. Kapag nagsala ka sa namatay, anong gantimpala? Falahu qirat. Mayroon siyang gantimpala na qirat. Sa linggang Arabic, yung sinasabi na qirat. Makukuha natin na mayroon ibig sabihin ng qirat. Wa man tabi'aha hatta yudfan. At sino man ang sumunod, o di kaya ay sumunod hanggang sa maihatid sa kanyang hantungan ng kanyang kapatid na Muslim, falahu qirat. Pangalawang qirat. Tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang ibig sabihin ng qirat? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jabalun Azim, napakalaking mountain, bundok ang ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpala, muttafaqun alayh. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag kunwari, nagsala ka sa namatay, pwede ito yung babae at lalaki. Pwede ito yung babae at lalaki. Pwede yung babae na magsala sa namatay. At ang lahat ng nakapagsala sa namatay, mayroon siyang isang qirat. Anong ibig sabihin ng qirat? Isang napakalaking bundok. Anong gagawin dito? Ilalagay sa iyong mga timbangan ng kabutihan sa araw ng paghukom. Kaya isipin mo, kapag tinimbang mo mga kasalanan mo at ang mga mabuti mong pagsamba mo sa Allah ibadah, at titimbangin mo yung mga kasalanan mo, isa sa mga titimbangin ay yung mga qirat sa pagsasala mo sa namatay. At kapag sumunod ka sa paglibing sa iyong kapatid, meron namang pangalawang qirat para man to sa mga lalaki lamang. Hindi kasali yung mga babae doon sa paglibing sa namatay. So ikaw lalaki, kapag nagsala ka sa namatay at inuwapin mo siya sa kanyang libingan, mayroon kang dalawang qirat. Mas malaki pa sa mission na ito na ilalagay sa mga kabutihan mo sa araw ng paghukom. So bakit ayaw natin itong gawin sa ating mga kapatid ng mga Muslim? Alam niyo yung mga Arabo, kapag dumating yung mga araw o di kaya ilang araw walang namamatay, parang nalulungkot sila. Ang gusto nila, araw-araw may namamatay. Bakit? Napakalaking gantimpala. Dalawang napakalaking bundok ang ibibigay sa ilang Allah na gantimpala sa araw ng paghukom. Yun namang narinig ko sa amin, sabi niya, nalulungkot ako pag walang namatay. Bakit? Wala daw makainan. Kasi pag namatay, restaurant. So nakita nyo yung mga may alam na mga Arabo, ang gusto na may namamatay para may dalawang bundok
sila sa araw ng paghukom. Samantalang yung maranaw, tabi-tabi nalulungkot pag walang namamatay kasi hindi makakain, kasi walang alam sa karapatan sa kanilang kapatid na Muslim. Hanggang dito na lamang ang aking talakayan. Maraming salamat sa inyo sa pakikinig. Ang dami-dami niyong dumating. Mashallah subhanahu wa ta'ala. Naway tanggapin sa atin ng Allah ang ating pagtitipon para sa Kanya at maging dahilan nito na Allah subhanahu wa ta'ala amin. Naway igawad sa atin ng Allah na tayo makapag-ayuno sa darating na Ramadan at bigyan niya tayo ng lakas na makagawa ng lahat ng mga ikinalulugod niya ng mga gawain at mga pagsamba sa Kanya, at ito ay tanggapin nawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malanggas sa buong sibugay, maraming salamat. Jazakumullahu khairan. Hanggang sa muling pagkikita na lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.